Hi mga kapudi, for today's video ay gagawa tayo ng sinigang sa kamatis na hito o catfish. Ayan. Nilinis ko na po siya, tinanggalan ko ng muso at biniyak yung kanyang tiyan at saka tinanggal yung mga extra parts at saka yung bituka, atay. Ngayon, meron po secret na pantanggal ng lansa yung ating hito. Dito sa side na to ay meron siyang parang itsurang atay na nakatago. Tanggalin po natin yun. Ayan po. Oh. Tsaka po natin pipigain. Ayan. Balansa po yan. Sa kabilang side din po ay meron. Yan po ay may gawing, may palikpik siya dito eh. Ayan, malapit po sa may palikpik. Pinutol ko na po kanina. Hindi ko na po nakita yung pagpatay dahil baka alam niyo na po bawal na naman or baka meron pong ayaw uli na mapanood yun. Ayan, piniga ko po. So bawat side po niyan ay meron tigisa. Tanggalin po natin yun. So kita nyo ayun oh, nakatago. Pipigayin lang po natin. Sharon. Ayan, kulay dilaw po siya, parang atay na maliit. Malansa po yan eh. Kahit na mag-iihaw kayo o magpipirito, tanggalin nyo po yan. Ayan. At ang technique po para mas mabilis ang paglilinis natin ng hito o sa paano ba dapat na term na word dyan, baka tayo ay mabas. Sa pagkatay ng hito, pupukpukin nyo po siya dito. Dito mismo sa gitna. Huwag po dito sa ulo. Kasi po, pagka dito nyo po pinukpok yung hito, para po mapatay o mamatay, pagka iluluto na, puputok lang po ito, yung pinakabao ng ulo ng hito. Pero buhay pa rin po siya. Dito po, ito po yung kanyang ulo, eri katawan, dito po sa gitna. Kumbaga po, pinakabatok. Mga isang malakas na pukpok po yan. Ayan, na madadali nyo na po dito yan. Yung iba po, sinusuka. Para hanggang mamatay siya o mawala ng buhay. Pero yun po yung pinaka medyo libreng way ng pagpatay ng hito. Tapos pwede nyo po siyang kaskasin ng abo para mawala yung dulas at lansa. Ako po ay ang ginawa ko, nirab ko po siya ng asin, maraming asin. Kanina pa kita nyo magalas na po siya, hindi na po siya ganun kadulas. Wala na po yung dulas niya. Tapos ayan, nilinis ko na po yung pinakatiyan. Kinutkot ko po yung pinaka mga dugo. Tapos i-drain po natin. Ayan. Nabanlawan ko na po yan eh. Nabanlawan ko na po yan ng 4 na beses. Ngayon naman ay lagyan natin ng asin. At hayaan muna natin ma-marinate yung asin sa ating hito. Para pag pinakulo natin siya sa sabaw ay meron na siyang lasa. So ayan yung isa kanina hindi lumabas. Meron na po siyang lasa. Tatalab na yung ating asin. So ayan. Rub lang po natin. Pero dahil may nakita pa tayong parang isang atay, banlawan pa po natin ng isa. Okay lang po na may narab na patang asin, na tayong asin. Kahit banlawan uli dahil tanggal lang sa po uli yan, saka tanggal dulas. At drain po uli natin hanggang sa matuyong matuyo. Drain, drain, drain. Tapos tsaka po natin uli i-massage ng asin. Ayan. Para habang hinahantay natin mahiwa at kumulo yung mga sangkap-sangkap ay tumalab na yung asin sa ating isda. Magkakaroon na siya ng lasa. Pagluluto po ng ating sinigang na hito sa kamatis ay kailangan natin ng kamatis. Kung marami po kayong kamatis, puro kamatis na lang po ang gamitin ninyo, yung puro hinog. Ngayon, meron lang po ako ditong extra sinigang na nor seasoning na nor sampalok. Just in case na kulang sa asim ay dadagdagan ko lang ng konti. Pwede rin po yung mangga ang gamitin ninyo.
Yan. Tapos, or pwede rin kalamansi. Kalamansi po, masarap din po yan sa pampaasim sa ating sinigang na isda. Tapos, yung ating gabing sungsong na nakakuha sa bukid, luya, sibuyas, puso ng saging, ayan, nakuha din po yan sa, sa bukid. Tapos, kaunting bagoong, pwede rin po yung patis. Kung walang patis, pwede na po yung asin. Ayan, asin. Para po sa alat po niya. Ngayon, uhugasan po muna natin yan isa-isa bago po natin simulang hiwain. Tips po dito sa gabi, napansin nyo, mula nung nakuha ko po sa bukid ay hindi ko siya hinugasan. Hinayaan ko lang pong manatili yung putik sa katawan niya dahil pag hinugasan po natin yan at hindi pa natin gagamitin, mabubulok lang po siya. Mas maganda po yung ganyan para manatili po siyang buhay. Kahit po sa mga ube, yung ubing ginagawang ube jam, ganoon din po, hindi po inaalisan ng putik kasi yung po yung magpapanatili na siya ay sariwa. Ayan. Pag nahugasan na po yan, dapat po siguro ay ibilad muna sa araw, pero mas maganda po wag muna hugasan hanggat hindi gagamitin sa pagluluto. Hugasan ko na po yung ating puso ng saging. Ayan, ang advice ko po dyan, alam naman po ng lahat yan, tanggalin po natin to yung medyo ma-violet pa. Pero yan, binalatan ko na yan kahapon at saka ito ay ipin-reserve ko uli. Na ipipreserve po ito para po magagamit natin sa pork humba at saka sa pinatisang pata. Pwede rin po, kinamitisang pata na may patis. Ayan. Papakita ko po sa inyo. Ito po. Tapos, yung pong tinanggal ko kahapon, ito po. Iniluto ko po uli at saka ko po ibinilad. Pansin nyo po ay binilad ko na siya. Kahapon po binilad ko, tapos ngayon. So, sa gusto pong matuto kung paano po i-preserve yung bulaklak ng saging, para po pagka nagluluto kayo ng, bulaklak ng puso ng saging, para po kung magluluto kayo ng pork humba or pinatisang baboy, ay may magamit po kayo ng bulaklak ng saging, hindi na po kayo bibili. Tingnan nyo po sa aking mga nakaraang videos, ayan, how to preserve banana blossom. Ayan. Tapos, doon ko na po siya ibinilad sa malinis na sako dahil nasira na po ng tuluyan yung aking bilao. Doon po sa vlog ko doon, meron po akong lumang bilao na ginagamit sa pagbibilad ng laing. Ayan, yung mga bulaklak ng saging. So, kahapon, nanghinayang po ako sa bulaklak ng saging, kaya idadagdag ko po siya doon sa nauna ko ng pinreserve. Yung po ay ginagamit ko pagka nagluluto ako ng pinitisang baboy. Tapos, every 3 hours, yung pong ating bulaklak ng saging ay hahalu-haluin nyo o bibiling-bilingin ninyo para yung kabilang side naman yung matuyo. Ayan. Hugasan na po natin yung ating sibuyas, luya at kamatis. Ngayon po ay hihiwain ko na po siya. Ngayon po mga kaputi, nahiwa ko na po yung ating mga sangkap pagkatapos hugasan. Pinagsama-sama ko na dahil sama-sama naman po pakukuluan yan. Pero uunahin ko muna po pakuluan ng kamatis at saka luya at yung gabi. Yung pong ating sibuyas, iuhuli ko na dahil napansin ko pag habang tumatagal ng kulo ang sibuyas, nawawala na siya ng lasa. Tapos instead na nor seasoning na sampalok, ito na pong kalamansi ang gagamitin ko. Total, masisira na siya. Ito na gamitin ko kasi natural na asim na patanggal pa po ng lansa ng ating hito. Ayan. Tapos ito na yung ating puso ng saging. Yung pong ating tubig ay pinigaan ko ng dayap para po hindi mangitim yung ating hiniwang puso ng saging. Ayan po, sa pagluluto po ng aming sinigang na hito sa kamatis at kalamansi, ay unahin po natin pakuluan ang gabing sungsong. Ilagay na po natin yung luya. Para po habang lumalambot yung ating gabi, lumalasa na yung luya. Tapos, yung mga kamatis. Pwede po dyan yung puro kamatis na marami. Kung marami po kayong kamatis, mura naman po ang kamatis ngayon. Yung pong mga hinog na hinog. Yan po muna ang unang pakukulaan natin hanggang sa lumambot yung gabi. At saka ko po ilalagay yung yung puso ng saging. Ayan. Kasi po, sabi nila, pagka inilagay na yung ating asim sa
sinigang ay hindi basta-basta lumalambot agad ang puso na saging. So, ayan. Pakuluan lang po natin siguro po mga 10 minutes. Ngayon ay kumukulo na po mga kapudi ang ating sabaw at saka kasabay ng ating kamatis, gabing sungsong, luya. Ngayon, ilalagay ko na po ang ating 1 tablespoon na bagoong. Kung wala po kayong bagoong, pwede na po yung asin at patis. Ngayon, tatakpan ko po uli siya pero ayan, mas gusto ko pong pigain yung ating kamatis para yung kanyang pinaka juice ay lalong lumabas. Pagkatapos ko nito ay ilalagay na po natin yung ating sibuyas at saka yung puso ng saging para lumambot na rin po muna siya bago natin ilagay yung isda. Alam naman po natin ang isda ay 10 to 15 minutes malambot na yan. Ngayon sa pagluluto po ng sinigang sa kamatis, ayan, na mayroong kalamansi, ay pwede rin po ang iba't ibang klaseng isda. Pwede ang maya-maya, pwede ang tilapia. Ayan, kung ano po ang bet ninyong isigang. Ayan. Po ay napansin nyo, nagbibitak-bitak na yung ating gabi. Ibig sabihin ay malambot na siya. Lalagay ko na po yung ating dahon ng puso ng saging pala. Sorry, dahon ng saging. Dahon o puso ng saging. Ayan. Tapos, sasabay ko na yung sibuyas. Kaya po nasabi ko, kaya hindi ko po sinabay yung sibuyas. Kahit po yung kulay pula sibuyas ang napansin ko, habang tumatagal siyang kumulo, nawawala po yung pagkalasa ng sibuyas niya, tumatabang yung pagiging flavor ng sibuyas. Pagka nagluluto po ako ng mga nilaga, kasi po ang Tagalog po, I mean hindi lahat ng Tagalog, no? Hindi ko nila lahat, pero karaniwan po sa amin, pag nagluto ng nilagang baboy, hindi po ginigisa. As in typical na nilaga, tas hindi po kami naglalagay ng luya. Sibuyas lang po ang pampalasa namin. Walang bawang. Tapos po, ang sausawan ay patis at kalamansi na mayroong maraming sili. So, tatakpan ko po uli siya para lumabas. Tapasin nyo po yung ating puso ng saging ay hindi nangitim. Or baka ito po yung, ano po ba yung saging na ano? Yung talagang maputi yung kanyang pagka-puso ng saging. Yan po yung karaniwang ginagamit sa kare-kare. Ayan. Takpan ko muna po siya. Mamaya, ilalagay na po natin yung ating hito at saka yung kalamansi at siling panigang. Ngayon, malambot na po yung ating puso ng saging. Ay ilulubog na po natin yung mga hito. Yan. Tapos, ilalagay ko na rin yung siling panigang at yung ating kalamansi. Kasi nyo kanina, no, sampalok yung gagamitin ko, ay naalala ko, meron na nga paglala kong nasasayang na kalamansi. Yun na lang po ang lalagay ko. Natural asin pa. At pantanggal lang sa po yung kalamansi. Tapos, lagay ko na yung ating siling panigang. Antayin po naman natin medyo maluto yung hito bago natin timplahan uli ng asin o lagyan ng asin yung ating sabaw. Dahil may asin na po ang ating hito ay baka umalat. So, ngayon, lalagay ko na po yung kalamansi. Masarap din po sa sinigang na isda ang kalamansi dahil nagtataglay pa ito ng pantanggal ng lansa ng ating isda. Ngayon, tatakpan ko na muna po siya at ilo-low fire ko lang kasi baka masunog po yung ating mga gabi sa ilalim. Tapos, sa kabilang side, ayan, nagpipilito po ako ng hito para po gawing sweet and sour. Ayan, napansin nyo, ang tips ko lang po na ibibigay ay alternate ang lagay ko ng tilapia. Kasi po, di po ba, ang size ng tilapia natin ay parang pa-triangle. Kita nyo, pa-triangle yung ulo. Pag parehas po siyang nakaganon, hindi na po gano'ng magkakasya yung kabila. Kung pabalik-baliktad, kita nyo po, tamang-tama po yung sukat para sa tatlong tilapia. Ayan. Tips lang po yan. Yung napansin ninyo ay binaligtad ko na po yung ating isda.
yung bandang ulo at pati mga buntot na rin, biniligtad ko para po pantay po yung luto niya. At pwede na po natin sa patayin. Ayan, at luto na po ang ating sinigang na hito sa kamatis at kalamansi. Na po mga kapudi, nakaluto na po tayo ng ating sinigang na hito sa kamatis at kalamansi na mayroong gabing sungsong. Pwede rin nga po pala dyan sa pagsisigang natin ng ating hito ay ang talbos ng kamote or kangkong, labanos at mustasa. Pero since na ang available po natin ay nakuha lang sa bukid, tamang-tama po na healthy naman ang ating puso ng saging at ang ating kamatis, ang ating gabi at ang ating kalamansi. Ayan. Hanggang dito na lang po mga kapudi. Ingat po ang lahat. Don't forget to like, share, subscribe, and ring the notification bell. Bye-bye po. God bless!